Ito po yung araw ng ating First Fruit Festival. Tingnan niyo po yung harapan sandali. Punong-puno po ng prutas. Symbol for a year na napaka-fruitful. Amen po ba? Tira niyo ako ng pataw lahat, tsaka nung lechugas, ha? Yung upo, nakita ko dyan kanina, tsaka yung pipino, eh. Yun, yung mga pipino. Yun, yung patola, oh. Hallelujah. Palakpakan natin yung ating First Fruit Festival. Ganito gagawin natin. Bago ako mag-preach, gusto kong paliwanag din ito, no? Nilagay natin to dito. Ang First Fruit Festival po kasi nung Old Testament, celebration po yung kainan. No, yung mga handa nilang inani nila, pagsasalo-saluhan ng 12 tribes. So ngayon, ang gagawin po natin dito, lahat kayong dumalo rito, pwede kayong kumuha dito. Kaya lang ang pagkuha ganito, lilinawin ko. Yung pangkain mo lang, wag yung pati kapitbahay mo, kukuha mo. Yung nung karaan kasi, yung isang box ng may 4 na box na mansanas, inuwi, 2 box. Hindi ho ganun ang usapan. Medyo po yun. Ang usapan po, yung kaya mo lang kainin. Bawa, yung kaya kang mabundat, okay lang, di ba? Yung bawa, 7 saging, okay sa akin yun, di ba? Kaya lang, di mo na makakain mansanas doon, tsaka Basta tayo, malaya tayong kakain para sa atin, okay? Yung mga kasamahan ninyo, yung baka yung katabi nyo, wala silang naibdala, papakainin nyo rin sila, invent nyo sila para kasama silang magse-celebrate. Ready na ba tayo sa ating eating celebration? Once a year lang po yan. Amen. Napakadaming oranges, saging. Basta kung ano gusto nyo, pwede nyo pong kunin dyan. Okay? Wag ho kayong may hiya. No? Tsaka walang bayad dyan. Libre po yan. Okay? So, sino sa inyo excited sa ating celebration? Ayan. But bago ako magsimula, gusto ko po munang ipaliwanag po itong first fruit muli. Papaliwanag uli po ito. Now, meron na kagad mga questions. Sa Old Testament, tsaka New Testament. Ang first fruit po ay makikita nyo po yan sa Old Testament. Pag sinabi po natin sa Old Testament, meron kasing covenant relationship ang Israel sa Diyos. Dahil meron silang covenant relationship sa Lord, si Lord inoperate yung mga tao sa pamagitan ng commandment. Say that word, commandment. Ang commandment po ay para magbigay ang Diyos ng rules given for our guidance and protection. So, ang commandment to protect us at i-rule niya tayo. Okay? So, meron tayong tinatawag na covenant relationship kay Lord ng Old Testament. Tapos sa covenant relationship, meron siyang mga commandment. Isa sa mga commandment na yon ay walang iba kundi ang pagbibigay ng first fruit. Old Testament commandment. Pero wala na ho tayo sa Old Testament. Nandito tayo ngayon sa New Testament. So, ang tanong, i-apply pa ba natin yung Old Testament command? Sa ngayon ay meron tayong New Covenant. Ang tinatawag natin dito ngayon ay New Testament. Pakinggan nyo itong mabuti. Yung commandment ng Old Testament, wala na po sa atin ngayon yun. Kasi kay Kristo na tayo. Halimbawa, sa Old Testament, pag pumatay ka, papatayin ka rin. Sa New Testament, pag pumatay ka, humingi ka ng tawad, patatawarin ka. So, hindi ka na mapatayin. Basta't marunong ka lang. Bakit? Dahil kay Kristo Jesus, binigyan ka ng habag at awa. Naintindihan nyo? Ang first fruit ay command sa Old Testament. So, tatanong natin, di wala na yan, New Testament na tayo. Tama. Wala na po sa New Testament ang tinatawag na commandment. Pero, pagdating po kasi ng New Testament, ang ina-apply na po, yung principle ng first fruit sa atin ngayon. Yung principle, hindi po commandment. Hindi ako nagbigay dahil command sa akin ni Lord na magbigay ng first fruit. Hindi ko yung ginawa ngayon.
Naganda ako ng first fruit ko kasi ito yung principle ng first fruit sa New Testament. Like what? Halimbawa, what you sow is what you reap. Ano yung commandment o principle? Di ba? Principle yon. Kung ano itinanim mo, iyon ang aanihin mo. Halimbawa, ito, principle to no? I don't live according to what I earn. I live according to what I sow. Principle yon. Diba? Halimbawa, nagtanim ka ng konti, aani ka ng konti. Principle yon. So, ang pagbibigay dito sa New Testament ay hindi na po dahil sa commandment. Dahil nasa principle. Yon. So, dahil alam natin ang principle ng first fruit na dating nasa commandment ni Lord, pinag-aralan ko kung ano principle niyan. Bakit natin binibigay? Ang principle po are the timeless truth that explain why the rules exist and it reveal God's character. So, ibig sabihin po, pag tayo po nag-aaral po ng principle, timeless truth, kahit nung Old Testament, truth po yon. Okay? Ini-explain why the rules exist and reveal God's character. Halimbawa, okay, papakita ko sa inyo, unti-unti, by reading the scripture. Basahin natin ang scripture number 1. Leviticus chapter 23, verse 10 and 11. Basahin natin, okay? Speak to the Israelites and say to them, when you enter the land I'm going to give you, and you reap the harvest, bring to the priest a sheaf of the first grain, your harvest. Verse 11, he is to wave the sheaf before the Lord, so it will be accepted on your behalf. The priest is to wave it on the day after the Sabbath. Balik mo yung verse 10, mababasa nyo po dyan, na ibibigay, speak to the Israelites and say to them, when you enter the land I am going to give you, binigay ko yung land, and you reap its harvest, okay, bring to the priest. May dadaling kayo, yung bunga doon, yung lupain na yan, yung promised land, hindi sa inyo yan, akin yan. Binigay ko lang sa inyo. Nung nagtanim kayo dyan, inaani nyo, yung first sheep, yung unang ane, the first and the best, bring to the priest. Dadalin mo sa priest. Okay? A sheep of the first grain of your harvest. Yun po yung una. So sa Old Testament, merong ginawang command na magiging principle sa New Testament. Let's go to the second verse. Numbers 28, verse 26. On the day of the first fruit, ito, when you offer a new grain offering to the Lord at your feast of weeks, you shall have a holy convocation. You shall not do any ordinary work. Yan po ang sabi niya. Ibig sabihin dito, sa oras ng pagbibigay ng first fruit, mag-o-offer kayo ng new grain to the Lord at your feast of the weeks. You shall have a holy convocation. You shall not do any ordinary work. So, may araw pala sila noon sa Old Testament, listen, command yun, pero sa atin, principle, tumitigil sila sa trabaho para namnamin yung blessing sa kanila ng Lord, isa-celebrate nila. Kaya pagdating sa Deuteronomy chapter 26, okay, verses 1 to 4, okay, verses 1 to 4, when you come into the land that the Lord your God is giving you for an inheritance and have taken possession of it and live in it, you shall take some of the first of all the fruit of the ground which you have harvested from your land that the Lord your God is giving you. And you shall put it in a basket and go to the place that the Lord your God will choose to make His name dwell there. So lagay nyo sa basket, dali nyo doon sa house of the Lord. Ganyan ang picture nung araw, ng Old Testament. Ganyan sila. Dadali nila yung kanilang mga grain, mga gulay, prutas, lahat nandiyan sa harapan. Kasi, yun po yung kanilang festival. Now, pagdating po ng Proverbs chapter 3,
Let's read it, verses 9 and 10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all you produce. Dito tinuturo sa atin ni Solomon, i-honor natin si Lord sa pamamagitan ng pagbibigay ng ani sa atin. Okay? So, iyan po yung binabanggit ko po ngayon. Now, naipupuntahan ako para makita po natin. Itong principles on giving. Ano ba ang motivation pag kayo magbibigay ng first fruit? Okay? Babasahin ko to mga principles na ito. Okay? Matapos kong basahin yung mga verses na lahat ng ginagawa natin nasa Old Testament commandment ni Lord. Ngayon, nasa ating yung New Testament tayo, ginagawa na natin itong hindi na command ito sa atin. Principle to live na to. Okay? Now, ano yung mga biblical principle on giving? Tignan nyo yung mga principle. Number 1, motivation matters. Kapag kayo magbibigay ng tithes, ng offering o ng first fruit, tinatanong ano ba nagmo-motivate sa'yo? Okay, sabi ng Bible, ito dapat ang motivation mo. Give cheerfully. Magbibigay ka, masaya. Huwag malungkot. Okay? Pangalawa, give willingly. Gusto mong magbigay. And secretly. Hindi na alam ng ibang tao kasi ang alam mo, si Lord nakakaalam. Hindi mo pinagyayabang kung magkano binigay mo. Ang mahalaga, alam ng Diyos at ikaw kung magkano o ano ang binibigay mo. Not for show or out of guilt. Yan po yung unang principle. Ang motivation kaya tayo nagbibigay ay masaya tayong nagbibigay. Okay? Number 2, faithfulness first. The tithe, 10%, is a biblical starting point. Hindi ba? Sa Old Testament, magbibigyan ng tithes 10%. Sa New Testament, principle na pala yun. Ang starting point mo, kung ikaw ay magbibigay ng tithes, 10%. Pero hindi ka pinipigilan kung gusto mong 20, 30, o 50%. Alam niyo po ba yung may-ari ng Colgate, siya po'y nagbigay kay Lord ng 90% of all his income at sa kanya lang natira yung 10%. Binaligtad niya. And yet, Mr. Colgate becomes so rich and popular to the point naging multi-millionaire na hanggang ngayon, yung Colgate Corporation ay nag-i-exist. Pero ang policy niya, 90% ng ibibigay ko kay Lord, 10% lang sa akin. Binaligtad niya. Motivation niya, sarili niyang gusto yon. Nagsimula siya sa 10%, pinalaki niya hanggang sa siya'y lumaki. So, the tithe is a biblical starting point for honoring God with our first fruit. Okay, number 3. Proportionate to blessing. Ang pagbibigay mo, proportionate sa inyong blessing. Halimbawa, basta ang principle sa pagbibigay, bawal ang leftover. Huwag na huwag kayong magbibigay na tira-tira na lang. Halimbawa, nagbayad kasi ako ng tubig at saka kuryente. Nagbayad pa ako ng bahay at saka ng matrikula. Ito na lang natira eh. So tawag doon, tira-tira, leftover. Hindi ganoon ang proper giving kay Lord. Si Lord, siya lagi ang una. Bago mo bayaran yung mga bills mo, i-separate mo yung para kay Lord. By doing that, proportionate ang blessing mo sa Kanya. Okay? Halimbawa, kung magsisimula ka sa 10%, kahit magkano sweldo mo, basta 10%. Doon mo yung proportionate mo. Yung iba kasi, nagsisimula sila, nung sila yung nagbigay, 20%. Ang salary niya, 100,000, 20%. 20,000 binibigay niya. Sabi ng miss niya, di ba malaki yan? Sabi niya, sweetheart, mahina pa yan. Ibe-bless tayo ni Lord pag tayo proportionate ang binibigay natin. Eventually, from 100,000, lumaki ang kanyang trabaho, naging 200,000, naging 300,000. Siyempre, pag 300,000, 30,000 na yon. Lalong nalungkot yung misis. Sabi niya, laki-laki naman ang binibigay natin sa gawain ng Panginoon. So, ang ginawa niya, nagbigay lang ulit siya ng 3,000. Nagkamali siya dahil nung time din na yon,
bumagsak yung kumpanya ng asawa niya, nagbalik siya sa trabaho niya na tagti 30,000 ang salary. Sabi ko, ikaw naman, gusto mo habang lumalaki, kumukunat ka. Hindi ho. Habang lumalaki, proportionate lagi. Laging ang ating pagbibigay ay proportionate sa ating regular according with how God has prospered us. Number 4, may kasama pong heart of compassion. Giving is a primary way to love God and love our neighbor, especially the poor. Now, be-break ko yung ating mindset na pag tayo nagbibigay ng tithes and offering sa church, di ba? Pero sa totoo lang po, sa Old Testament, hindi lang sila nagbibigay ng kanilang tithes sa kanilang priest o sa temple. Sila ay nag-aalat ng portion para tulungan ng mga widows, ang mga orphans at mga poor. Sino tutulong sa mga single mother, sa mga widows, sa mga poor, sa mga orphans? Yung Israel po, lahat sila bilang isang mamamayan, nakita nila yung injustice sa mga tao, tinutulungan nilang magkaroon ng justice. By the way, someone asked me what is the meaning of offering. Ano ba ang meaning ng offering sa Bible? Hindi po tama na ang offering ay donation. Hindi po yan donation sa church. Hindi rin po yan, hindi lang donation or sabihin natin charity work. No. Donation is an act of justice. I will repeat. Ang tunay na meaning sa Bible ng tithes and offering ay justice and righteousness. Kasi po, yung mga taong walang, like for example, sa 12 tribes, may isa doon walang lupain. Ang tawag doon, Levites. So wala silang lupain, hindi sila nagtatanim. Ang trabaho lang nila sa templo. No? So injustice sa kanila, nagtatrabaho pa naman kami sa templo, pero wala kaming sweldo. Injustice yon. So si Lord, gumawa siya ng justice system. Ang justice system, lahat ng 11 tribe na may lupain, magbibigay kayo ng tithes para sa templo. Yung 10% na yung kukunin sa mga tribe, sa 11 tribes. So 11 times 10, that is 110% yon. Mapupunta ngayon yon sa mga Levites na nagtatrabaho sa templo. Wala silang lupain, wala silang mga inaane, pero sila ang naglilingkod sa templo. Bilang justice ang operation ni Lord, binigyan sila ng justice and righteousness, naka-align sila. Dapat ang lahat ng mga 12 tribes ay faithful na magbibigay ng kanilang tithes and offering. Pag hindi sila nagbigay, maghihirap, magdudusa yung isang tribe. Ang tawag doon, pag walang nag-tithes, may gumawa ng injustice. May gumawa dyan ng injustice. Tuwing hindi ka principle to, tuwing hindi kayo nagta-tithes and offering, may ginagawa kayong injustice. Halimbawa, pambayad natin sa facilities, panggastos ng simbahan yon, yung mga tithes nyo. Pinagmumura ako nung may-ari ng building kasi hindi ako nakakabayad. Injustice naman sa akin yon. Ako nagpapastor, ako nagtuturo. Kaya lang yung mga tao ayaw magbigay ng tithes. Hindi tuloy ako makabayad para doon sa facilities. Ngayon, yung may-ari ng facilities, pinagmumura ako, kinurse ako. Di ba injustice sa akin yon? Wala naman akong kakayahang kumita kasi hindi naman kami pinagtatrabaho na. Kami ay pinag-full time ng Diyos, kami nagtatrabaho sa templo. So kapag hindi nyo binigay yung tithes nyo, injustice yon. Kaya ang tithes and offering, hindi ho donation mo yon sa simbahan. Hindi ho yun donation. Lalong hindi rin po charity work yon. Yun po ay pagbibigay para may justisya at righteousness. Na yung mga manggagawa ay hindi sila mumurahin ng mga may-ari kasi nakakabayad tayo. Naintindihan niyo ba sinasabi ko dito? Unfair naman kami na nagpipreach, kami pa minumura. Di ba unfair? Araw-araw pinagpe-pray ko kayo, araw-araw tinutulungan ko kayo mag-aral ng Biblia, araw-araw dinidisciple kayo. Tapos pinapamura nyo lang ako sa may-ari ng building.
dahil wala akong pambayad kasi may mga hindi nag-tithes. So giving, isipin nyo ngayon, hindi yan charity, hindi yan offering, no, na giving lang, donation. Tuwing maglibagay kayo ng tithes, sinasabi nyo ganito, Lord, magkaroon ng justice ang mga Levites. Hindi sila dapat naghihirap, nagmumukhang kawawa. Bibigay ko yung aking tithes para sila ay hindi murahin, pagalitan ng mga inuupahan naming mga facilities. Nagbabayad tayo sa Hagay, nagbabayad tayo sa Isitan, nagbabayad tayo dito sa ano. Lahat yung ginagamit natin para sa gawain ng Panginoon. Nagbabayad tayo sa BGC, sa Ortigas, sa Makati. Saan tayo kukuha ng pera nun? Hindi ko kailangan ng donation. Kailangan ko dito justice and righteousness. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan po yun. No? Dapat meron tayong compassionate heart. Tama. Number 5, ultimate model. Our giving, pag nagbibigay po tayo, reflect the generous sacrificial heart of God who gave us Jesus. Kapag pala tayo nagbibigay, tingnan nyo to, nagre-reflect yung ating karakter na karakter ng Panginoon. Kasi ang Panginoon po, ang karakter niya mapagbigay, very generous siya. Even his own life, hindi niya iaatras. Isasalang niya para maligtas lang po tayo. Pwede bang palakpakan natin, okay, ang ating dakilang Panginoon na siyang unang nag-sacrifice para sa atin. So, the next thing is I want you to have mindset shift. Okay? Magsishift tayo from charity to justice. Okay? Internalize natin itong mga core belief na dapat nating makuha. Ito yung mga core belief na dapat nating makuha. Okay? Number 1, God owns everything. Tingnan nyo to. Ito yung core belief natin. Kaya ako nagbibigay kay Lord, tama sinabi ni Lord sa Leviticus saka sa Deuteronomy. Pagpunta nyo dyan sa lupang ibibigay ko sa inyo, ang gagawin nyo, lahat ng produce, kukunin yung first fruit, ibibigay nyo sa akin. Ilalagay nyo sa templo. Bakit? Kasi po, ang number 1 core belief natin, God owns everything. I am a steward, I am not the owner. Ito, medyo isisip nyo mind nyo dito kasi kaya ka nahihirapang magbigay ng first fruit, ng tithes and offering sa simbahan kasi inaangkin mo eh. Pero sa totoo, hindi talaga tayo ang may-ari. Siya gumawa ng earth, ng mundong ito. Siya gumawa ng mga lupain. Siya lahat may-ari. Ngayon, binibigyan tayo ni Lord ng ari-ari ang lupain. Kikilalanin mo na hindi ikaw may-ari, no, ng may-ari si Lord. Paano mo mapapakilala ng may-ari ng lupa na yan ay si Lord? Yung 10% nun, ibinibigay mo, pagkilala na hindi ako may-ari, salamat, pinagamit mo yung lupa mo sa akin. Lahat ng skill nyo, whether you're an engineer, you're a doctor, you are a nurse, or probably you're a teacher, o kaya ikaw ay isang IT. Si Lord po nagbigay sa inyo ng idea na yan. Kaya ipagpapasalamat nyo si Lord. Sino rito yung nagpasalamat ka na ginawa kang engineer ni Lord? Alam nyo, huwag niyong gagawin. Yung yayabangan mo, engineer ako nag-aral. Hindi ho, huwag. Masama yan. Si Lord ang nagpala sa'yo, kaya ka naging engineer. Tama po ba? Ngayon, dahil naging engineer ka na, kumikita ka na. Di ba? Ang gusto ni Lord, tuwing nagbibigay ka sa Kanya ng charity, not offering, but justice, pinapakita mo na nire-recognize mo itong core belief na ito, that I don't own anything, it is God who owns everything. Yan po yung una. Let's go to number 2. Mga core belief natin, ito poverty represents systemic brokenness, not just individual misfortune. Dito po, sa pangalawa, ang poverty po ay nagre-represent ng systemic brokenness. Okay? Pag sinabi pong systemic brokenness, kasi po, hindi tayo marunong kumilala ng lahat ng sa atin ay Diyos, sa Diyos. Kaya akala natin, yun lang ang sa atin. Hindi ho. Systemic brokenness ang nagiging dahilan kung bakit may
spirit of poverty. Alam niyo po ba, ang spirit of poverty is not that you lack money, but you lack alignment with God. Yun po yun. Maghihirap ka talaga pag hindi ka naka-align sa Diyos. Magdudusa talaga, magiging broke ang life mo kapag hindi ka marunong sumunod sa Diyos. Kaya yung unang core belief natin, siya lahat ang may-ari. Pangalawa, hindi ako magmamalaki na ako'y engineer, kaya may pera ako. No. Grace lang ni Lord, kaya ako pinagpapala ni Lord financially. Okay? Number 3, the needy have a right to assistance as members of the covenant community. Ibig mo sabihin, yung mga needy, yung mga nangangailangan, meron no silang karapatang humingi ng tulong sa atin at sila naman ay tulong. Alam niyo mo, ako, naniniwala ako may nagpunta dito, wala kayong dalang prutas. Siguro sabi mo, Pastor, wala akong pera. Okay lang yon. Okay lang yan kahit wala kang pera. Basta mamaya kukuha ka dito. Gusto ko kumuha ka dito. Kasi karapatan mo rin na makashare ka ng blessing sa aming mga pinagpapala. Because one day, pagpapalain ka din. Amen? Baka sa next year, itong lahat na to dalhin mo. Ikaw bumili. Bakit? Kasi nakaranas ka ng justice. Pinagpala ka ng Panginoon. Amen po ba? Okay? All the needy, lahat po ng mga may nangangailangan, meron kayong right to assistance because you are members of God's family. Number 4, giving is worship. Worship po, an act of imitating God's character of justice and mercy. Pag tayo pala po mapagbigay, ang nangyayari po pala sa atin, nagiging kamukha natin ng ating Panginoon nang dahil sa ating mga act of worship. Say that word, act of worship. Ini-imitate po natin yung karakter ng Panginoon, ng punong-puno ng justice at punong-puno rin po siya ng mercy. So, mamaya explain ko sa inyo yung mga practical principles and methods. O, punta natin yung practical principles and method. Okay? You need to institutionalize your giving. Make it systematic. Kung kayo po ay natututo ngayong magbigay, gawin nun ninyo. Napansin nyo ngayon, hindi ako nagpipreach, nagtiteach ako. Ang gagawin po natin, gawin nating systematic ang pagbibigay. Okay? Alam nyo po ba, ang mga Israelita, when they give, they don't give randomly. It was built into life rhythms. For example, sa pagbibigay, give the first, not the last. Iyon po yung principle ng first fruit. You don't give sa leftover, binibigay mo, yung what is the first and the best. Okay? Before budgeting expenses, you need to set aside your giving portion. Yun ang pang-honor po kay Lord. Okay? Automatic po, regular giving from each paycheck. Tuwing sa sweldo kayo, treat it like a non-negotiable bill because it is our honor to our God. Number 2, okay, build corners into your resources. Ito po yung concept. Tingnan nyo ako, tingnan sa akin. Nung araw, sabi ni Lord, bibigyan kita ng lupain. Ito yung lupain mo, ha? Taniman mo yan, aani ka dyan. O, tingnan nyo. Pero, sabi ni Lord, eto ha, yung maliit na portions na to, di ba tumubulat ang mga tanim mo dyan? Pero ito, pag-aanihin, wag mo tong aanihin tong maliit na portion na to. Lahat, kunin mo na yan. Sa'yo lahat yan. Pero tong portion na ito, iiwan mo kasi yung mga mahihirap na walang lupain, yung mga poor, mga widow, mga single mother. Diyan sila pupunta, sila yung aani dyan. Ganong kabait ang Diyos. Magtatanim. Ito yung lupa, binigay ko lang sa yung lupa, ha? Huwag kang swapang. Ang lupang binigay ko sa iyo, taniman mo para umani ka. Pero isang portion yan, huwag mong aangkinin. Yan ay ilalaan mo para sa mga naghihirap, mga poor, mga widow, mga single mother. So, iiwan niya yon. So, ngayon, yung mga tao pupunta ron, makita nila na ani na, kalbo na to lahat.
Pero ito, meron ditong may laman. Yun ang kanilang kukunin. Kasi yun ang kanilang offering, pantulong. Yun ang justice sa mga widow, sa single mother, at saka sa mga orphans. Now, itong natira, ang gagawin niya dito, magtitira siya, yung naani na, magbubudbud siya dyan, hindi niya lahat iuuwi. Magtitira siya dyan. Yung parang nangyari kay Ruth, Naomi at Boaz. Nagpunta sila dun sa lupain ni Boaz, nag-ani sila. Ang ginawa nun, hindi yun dito ang kinuha ni Ruth at ni Naomi, yung nagapas na iniwan. Pag iniwan yung gapas, ang principle ganito, aalis yung may-ari, hindi natitingnan nyo kung sino makakakuha. Kasi gusto nyong bigyan ng dignity, integrity, yung mga nanguhang mahirap na wala sa kanilang sisita, wala sa kanilang magagalit, na inaani mo yung lupa ko. Aalis po yung may-ari. So, dalawa. Okay? Ang tawag dito, build corners in your resources. Ito po yung tinatawag na PEA. Corners of the field unharvested. Yun dito. Papaharvest mo yan sa mga mahihirap na tao. Yung isa naman po, turuan ko kayo to maganda. Okay? Pwede nyo itong leave margin in your budget specifically for spontaneous giving opportunity. Now, yung pangatlo po, create gleaning opportunities. Ito po yung mga fallen stocks, tawag nila ito leket sa Hebrew. Or sa ibang salita, shiketsaka. Ito po yung sabi ng Hebrew. Ito yung mga forgotten sheaves na iniiwan na lang po doon. Aalis na yung may-ari, makukuha po nila. Okay? So, kinakailangan po, paano ko ito i-apply sa modern New Testament na wala na sa commandment, nasa principle? Ito gagawin natin. Yung mga natitira yung pera, pag kayo kumakain sa restaurant, magbigay naman kayo ng tip. Di ba, doon sa Amerika, pag kumakain kami, automatic, binabawasan na kami ng 10 to 15 to 20% na service charge. Tawag ko doon, persado, yung tip, 20% ng kinain mo. So pag kumain kami ng $300, 20% ng $300, $60. So ang babayaran ko, $360. Kasi yung tip para sa kanila. Persado ho yun. Pero sa ating mga Kristiyano, hindi na tayo dapat kailangan puwersahin pa. Tama. Yung tip service natin sa mga workers, bigay natin. Eto, bigyan ko na isang example. Nasubukan nyo na bang magpunta sa grocery? Try nyo to. May excite kayo. Yung bang bumibili ka ng grocery para sa sarili mo, ginawa mo, dinoble mo. Dinoble mo. So, isang shampoo, isang shampoo. Isang sabon, isang sabon. Isang gatas, isang gatas. Isang cheese, isang cheese. Isang tinapay. Yung parang doble. Tapos, babayaran mo yun, di ba? Pagkabayad mo, yung isa na to, may iniisip kang bibigyan ka na mahirap. Yan isang paraan. So, hindi ka lang namimigay sa church, pero nag-iisip ka pa ng mga poor na tutulungan. Yung isa naman, sinubukan ko to, katuwa talaga ako. Isa pang nakakatawa, yung nakapila ko, may binili akong grocery. Tapos, nung pagkabili ko ng grocery, merong isang nasa harapan ko na alam ko mahirap, obvious. Sabi sa kanya, Sister, huwag mo nang bayaran yan. Ako na magbabayad kasi mahal ka ni Lord. Gusto kang i-bless ngayon ni Lord. Nagtaka siya ako magbabayad. Sabi niya, bakit po? Mahal ka nga ni Lord eh. Bakit? Siguro ngayon ka lang nakaranas dito, ano? By the way, ako nga pala si Bishop Oriel. Sabi sa akin ni Lord, bless daw kita eh. Hindi niya maintindihan yun eh. Pero alam mo, nung binabayaran ko na yung grocery niya, umiiyak siya. Sabi niya, Bishop, salamat ah. Alam mo, gipit na gipit ako ngayon. Kailangan ko talaga pera. Pero sinagot ni Lord yung prayer ko. Alam niyo ba na maraming mga poor na nagpupunta sa mga grocery, bibili lang sila ng noodles,
ng konting gatas kasi wala silang pera eh. Ikaw naman may sobra kang pera, i-practice mo. Ikaw na magbayad nun, mura lang naman yun eh. O kaya, dagdagan mo pa. Sabi mo sa kanya, minsan ginawa ko naman, hindi, dagdagan mo. Kuha ka pa ng sabon, kuha ka pa ng gatas, mga ilang sardinas, corned beef. Kuha ka, sige ako magbabayad. Pero nahiya siya. So nung binayaran ko, ang goal ko, mabayaran ko kahit 5,000. Nabayaran ko lang 2,200. Sabi ko, ba't ang konti na kinuha mo? Nahiya po ako. O sige, kung yan ang gusto mo, yan lang ko na. Sige. So, naglibre ako ng 2,200, pero ready na ako, pang 5,000 na. Ready na. Sino sa inyo mag-grocery ngayon? Ha? Sabi ni Bob, Bishop, samahan mo po ako. Sino sa inyo mag-grocery ngayon? Hallelujah. Thank you, Jesus. Meron ba ditong, sino rito yung pinakamatanda ngayon? Sino yung pinakamatanda? Meron, ilan yung katabi mong pinakamatanda? Ilang taon yan? Sige nga, gusto ko lang malaman yung pinakamatanda. Tumayo yung pinakamatanda. Yung 75 years old, meron ba dito? 75, meron dito. Kaya 80 years old, punta dito sa harapan. Sige na. Kung kayo po ay 75 to 80, punta kayo dito. Meron o wala? 75 to 80. Ayo, si Mami andito. Mami, ilan taon kayo? Ha? 80. Punta kayo dito sa harapan. Oh, meron pa? Wala na. Wala nang 80 anyos. Asan? Oh, yun, no? Ilang taon yan? Ilang taon yan? $80. Yan, ilang taon yan? Nako, tayo ka dito, 83. Wala na, yan lang, dalawa lang. Sino pa? Sige po, lapit po kayo. Kasi po, pag lumapit kayo, papalakpakan namin kayo dito eh. Palakpakan natin yung malalakas na 80 years old. O ilan yan? Dalawa lang? Dalawa lang? Hallelujah. Bigyan niyo siya ng supot at pauunahin ko na silang kumuha dito. Sige. O yun, may apat tayo rito mga young and free. Ayan, sige po. Bro, bigyan mo nga sila ng mga supot. Sila yung unang kukuha. Iuwi nyo po sa bahay nyo, ha? Iuwi nyo po sa bahay ninyo. Kasi kayo dapat ang unang-unang makakuha dyan. Okay? Yan. O yan, o. Jer. At yung ating mga 80 years old na pumunta, wala nang lalapit, ayaw nyo lumapit, bibigyan ko ng tagpa 5,000 ngayon yan. Oh, wag magdadrugs, ha? Yan, bigyan mo ng tagpa 5,000. Oo nga. Hindi, konti lang. O sige, yung wala na, bigyan mo na ng tagpipiso. May matanda ito, sa kaliwa, ito. O yan. O, palakpakan natin ang Panginoon. O, meron na ba ito? Meron ka na, Mami? Nabigyan na siya? O, binigay sa'yo 20,000, di ba? 5,000, okay?
Oy, palakpakan natin yung ating mga nirecognize natin ngayon, ha? Okay, salamat po sa inyo, ha? Sino yung pinakabata dito? Ikaw naman na magbibigay kasi ikaw ang pinakabata. Sige po, makakaupo na kayo. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Kasi po, meron akong cleaning opportunities. Meron akong konting sobra. Bibigay ko na lang yon sa mga nangangailangan matanda. Di ba? Basta usapan, mga nanay-tatay na may edad, bawal mag-drugs. Ayan, meron silang pamasyal, siguro, pang-restaurant. Hallelujah. Palakpakan natin sila, mga kapatid. Okay. Paano natin pina-priority yung circle of responsibility natin? Sino ba dapat ang una nating tulungan? Okay? Again, ang Hebrew giving followed concentric circles of obligation. Okay? Ito na tayo. Ang unang tinutulungan ay yung ating immediate family. Okay? Para sa akin, ang unang dapat tinutulungan, immediate family. Sino yung mga immediate family po? Yung asawa natin, yung mga anak natin, immediate family. Ensure that your household needs are met. Yan, ganun po yun. No? So, halimbawa, kompleto sila ng pagkain, kompleto sila ng tirahan, may pambayad ng kuryente, ng tubig. Laging kompleto yun kasi sila yung priority natin. Okay? Kasama po dito lalo na yung mga elderly parents natin. No? Yung mga elderly parents natin. Kailangan po sila talaga binibigyan natin ng tulong po yun. Number 2, besides sa ating family, yung ating extended family. Yung tulungan natin, yung mga pinsa natin, pamangkin natin, apo natin. Usually, ang pantulong natin, yung mga educational needs nila, tulungan nyo. Di ba? Kung wala kang pera, bili kita ng pambura. No? Pambura lang, wala kang pera eh. O kaya lapis, tsaka ballpen. O kaya matrikula kung mapera ka. Di ba? Bag, tsaka mga notebook. Di ba? Or after nun, suportahan natin yung mga members natin dito sa loob ng Dulos Congregation. Okay? So una, family. Pangalawa, yung mga secondary relatives natin. Pero yung pangatlo, yung stranger, widow, and orphan. Ito po yung people without natural support. Walang asawa, walang anak. Talagang kawawa po yon. So tutulungan po natin sila. Okay? Ang modern equivalence po nito, yung ating mga single parents, mga batang nasa ampunan, mga homeless, tulungan po natin sila. Okay? May natututunan tayo? Ulitin ko, ang first fruit, ang giving ng tithes and offering, sa Old Testament, commandment yan. Pero sa atin, principle na to. Ang giving natin ay hindi na ito tinatawag nating charity o offering. Hindi na ganon. Ang offering natin ay justice. Panggamit sa justice, panggamit sa righteousness. Now, tingnan natin sandali itong warning. Say that word, warning. Meron lang warning pag tayo nagbibigay. What Hebrew giving is not. Ano yung Hebrew giving ay hindi? Number 1, not optional ang giving. Ito ay commanded ng Panginoon sa atin. Okay? So we practice principle as if we are obeying the commandment. So una, hindi po option na kung gusto mo o ayaw mo, hindi ho. Principle po to. Mag-o-obey tayo doon. Number 2, it's not about feeling good, it's about doing justice. Hindi ka nagbibigay para ma-feel good ka, nagbibigay ka para magbigay ka ng justice sa isang tao. Okay? Number 3, not creating dependency aims to restore people to community. Hanggat maaari po, pag nagtutulong tayo,
Huwag natin silang gagawing baldado na hindi natin siya natutulungan ng tama. Okay? Hindi siya magiging dependent sa'yo. Tumulong ka ng tama. Tulungan mo siyang mag-aral para makatapos. Hindi siya manghihingi. Di ba? And then number 5, not limited to deserving poor, especially for the stranger. No? Hindi lang tayo tumutulong sa mga poor na kilala natin, pero pwede rin tayong tumulong dun sa mga stranger. Yan. Now, meron ako sa inyong pwede ba palapakan niyo, Panginoon? Alam niyo pa, dito sa Deuteronomy 26, okay? Babalikan ko to, kasi magpe-pray na tayo. Dito po, tawag dito, first fruit prayer and declaration. Okay? Babasahin natin to sa Deuteronomy 26 verse 5 to 10. Tingnan nyo itong declaration nila, no? Nung araw pala, bago sila mag-pray ng first fruit, pagpunta nila sa kanilang templo, dala yung first fruit. Meron pala silang dinedeclare. Command yun ni Lord, i-declare nyo. Sa atin, principle. Dinedeclare din natin. Ito yung sinabi niya sa verse 5 ng Deuteronomy. Then you shall declare. Yun, nabasa nyo, no? You shall declare before the Lord your God. I-declare mo sa harapan ng iyong Diyos. My father was a wandering Aramean, and he went down into Egypt with a few people and lived there and became a great nation, powerful and numerous. Verse 6. But the Egyptian mistreated us and made us suffer, subjecting us to harsh labor. So kinukwento niya sa declaration niya, ganito lang ang buhay namin dati, pinahirapan talaga kami. Okay? Now, verse 8. Ano sabi po ng verse 8? I'm sorry, verse 7. Then we cried out to the Lord, the God of our ancestors, and the Lord heard our voices and saw our misery, toil, and oppression. Verse 8. So the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand and an outstretched arm, with great terror and with signs and wonders. So, yung declaration niya, kinukwenta niya muna yung pinagdaanan nila. Now, verse 9, tingnan mo, yung una yung pinagdaanan nilang pangit, ngayon, maganda. He brought us to this place and gave us this land, a land flowing with milk and honey. Biglang nabaligtad kasi inalis kami doon ni Lord, eto nangyari sa amin. Dineclare nila yon. Verse 10, and now, dahil pangit dati pinaganda, and now, I bring the first fruit of the soil that you, Lord, have given me. Place the basket before the Lord your God and bow down before Him. Nakita niyo po declaration nila? Panginoon, nagpunta kami sa iyo kasi kaya kami nagbibigay ng first fruit kasi ang pangito ng buhay namin dati. Ginawa kaming alipin, pinahirapan kami. Pero dahil sa iyong habag at awa, dinala mo kami sa promised land na nagpo-flow ang milk and honey. At ngayon, nabago na ang buhay namin. Declaration po yon. Okay? Now, let's go to the declaration. Bro, lagay mo nga yung ating declaration. Ito yun, no? May gagawin tayo ngayon in 2 minutes, no? Sabi dito, ito yung first fruit prayer and declaration na ginaya ko dun sa Old Testament. Pa-practice natin ngayon. Magde-declare tayo. Ito yung declaration din. Pareho din. Binanggit din natin yung mga nangyari sa atin na pangit noon, pero dinedeclare natin, pinaganda na tayo ngayon ng Panginoon. Kaya tayo nagpunta rito, nagbigay, kasi pinaganda na ni Lord ang buhay natin. Sabi dito, ganito, I acknowledge today before the Lord my God that all I have come from Him. I-describe mo yung former spiritual and financial state mo. I was poor. Ako yung magbubuti. Ako yung walang kwenta. Yan po yung dati kong buhay. But God in His mercy, describe God's provision. The Lord has blessed me now.
Ito sabi niya, He has brought me to this place and given me this increase. So now, I bring the first fruit of what He has given me, and I worship Him for His faithfulness. Alam niyo itong declaration na ito, napakalaga ho niyan eh. No? Kasi para mong nagpunta ako dito para pasalamatan kita, Lord. Kung alam lang ng mga tao no, buhay ko noon, sinabi niya yung pangit na buhay niya nakaraan. Ginawa kaming slave, pinahirapan kami. Pero inalis mo kami sa hirap sa Ehipto. Dinala mo kami sa lupang pangako. Pinagtanim mo kami ngayon, nag-ani kami. Ito naman ay galing sa iyo lahat. Kayo po, bumabalik po kami sa iyo, Panginoon, para ibigay itong aming binigay mo sa amin. Yung first fruit. Kaya pala sabi niya dito, no? He has brought me to this place and given me this increase. So now I bring the first fruit of what He has given me. I worship Him for His faithful. Nabasa niyo po yung salitang, so now I bring the first fruit of what He has given me. Ibig sabihin, ganito, itong lahat ng prutas na ito, simbolo ho yan na binigay sa inyo ng Diyos na naging mabunga para sa buhay mo. Mamaya naman po yung ating mga envelope. Sino rito naka-ready na yung envelope? Naka-ready na para sa ating first fruit. Kapatid, pwede ba, andyan ba yung box natin ng first fruit? Andyan ba yung box ng ating first fruit? Pwede bang lagay nyo, andyan, unahin dyan, no? Wala ba? Asan? Pakilabas yung first fruit box natin. Yun. Lahat po ng envelope, kung kayo po yung mag-envelope, kumuha kayo. Ilagay mo yung iba doon para wag sila mahirapan. Yung isa sa gitna, yung isa doon sa dulo. Sino excited magbibigay ng first fruit? Kaya lang, babanggitin muna natin ang declaration. Sino excited mag-declare? Hallelujah. Okay? This declaration can be prophetic to your life. No? Siguro na doon pa kayo sa mahirap na kalagayan, pero dinideclare mo na, dinadala mo na ako. Sino rito niniwala na tututunan mo nang pumunta sa lugar na tama at dahil ikaw ay nasa tamang lugar, ikaw ay gagawing productive at fruitful ng Panginoon. Hallelujah. Tumayo tayo lahat mga kapatid. Sabay-sabay natin i-declare to. Tuwing dadating kayo dun sa dating buhay mo, at saka sa titigil ako, at kayo magsasabi ng salita na yon. Ready na ba tayo? Say amen? Ready na ba tayo? So, this is our first fruit prayer and declaration. Ready? Now, repeat after me. I acknowledge today. Lakasan natin, I acknowledge today before the Lord, my God, that all I have come from Him. Now, describe your former spiritual and financial state. Describe mo, Lord, I was poor. Lord, I have no job. I suffer so bad. I-declare mo, kasi yun ang dati mong buhay. Okay? And then, but God in His mercy, come on, say it. But God in His mercy, describe God's provision. I have now my job, I have now my business, I have now earning 100,000 a month. Ito yung ginawa na sa akin ng Panginoon. Totoo ba na may ginawa ng pagbabago ang Panginoon sa finances mo? And now, look at this. He has brought me to this place. Come on, say it. And given me this increase. So now, I bring the first fruit of what He has given me. And I worship Him for His faithfulness. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan sa atin? Taas niyo ang inyong mga kamay, kasama ng inyong mga first fruit. Dakilang Ama, maraming salamat sa gagawin mo sa hapong ito.
Ikaw ay napakabuti. Lord, inaalala namin sa hapong ito, ang dati naming buhay na mahirap, na parang walang tumutulong sa amin, Panginoon. Napakalungkot, napakahirap. Ngunit Ama, nang dahil sa iyong biyaya, nilapitan mo kami, niligtas mo kami, tinulungan mo kami. Ngayon Ama, ibang-iba na ang buhay namin. Kami yung pinagpala, itinaas mo kami, Panginoon, at binago mo ang aming mga buhay. Sa araw na ito, salamat kami. Labis-labis na pasasalamat dahil sa ginawa mo sa mga buhay namin. Pinrasper mo kami, binless mo kami. Binigyan mo kami ng magandang hanap buhay, mga negosyo at trabaho. At ngayon, Ama, dinadala namin sa iyo ang aming first fruit. Tanggapin mo ito at kami nagpapasalamat sa iyo. Purihin ang iyong banal na pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.